Nakakuha ng treasure chest ang Straw Hat Pirates mula sa mga barkong nasira ng bagyo. Ngunit napakalayo na ng Going Merry dahil wala palang naiwan doon para magbantay. Tapos nasunog pa ang kanilang bangka, kaya pinilit na maabot ni Luffy ang barko saka nagtungo dito, saka sila nito hinila ng napakabilis ngunit sumabog naman sila. Pagkatapos ng bagyo ay binuksan na nila ang treasure chest, ngunit isang matandang babae pala ang laman nito kaya agad na isinara ni Usopp saka itatapon sana ni Luffy sa dagat. Paliwanag ng matanda na nahuli siya ng mga pirata subalit dahil sa bagyo ay lumubog ang kanilang barko kaya nagtago siya sa loob ng treasure chest. Nagplano sila kung ano ang gagawin sa matanda, ngunit dahil sa sinabi nitong kayamanan ay naging interesado si Nami. Sagot ng matanda na ito ay ang Golden Crown na matatagpuan sa Mecha Island pero walang naniwala sa kanya. Kaso nga lang ay napaniwala nito ang kanilang captain. Pinakita naman ng matanda ang isang turtle pose na gagamitin upang makarating sa kanyang isla. Dahil dito ay nagpasya na si Luffy na magtungo sa sinasabing isla. Nang makarating na sila ay narinig ang isang awitin ng mangingisda tungkol sa alamat ng isla na tungkol din sa Golden Crown. Ngunit ikinainis ni Nami na isa lang pala itong alamat. Nang malapit na sila ay nakita sila ng mga tao kaya agad na nakarating ang balita sa pinuno na si Ratchet. Nakita nila sa daungan ng mga makinarya na ginawa daw ng anak ng matanda. Nang biglang lumabas ang defense system ng isla na ikinabahala nila Usopp, saka nagbabala si Moji na tatapusin ng mga pirata kapag lumapit pa sila. Pinakita ni Luffy ang matanda na nais niya lang daw isauli, ngunit nagpanik ang mga kalaban at mabilis na kinuha ni Ratchet ang kanyang ina gamit ang eroplano. Saka sila inatake ng napakaraming palaso, ngunit pinrotektahan naman sila ng teknik ni Zoro. Dahil dito ay nilabas naman nila ang malaking fan at ginamit ito upang mapa-atras ang Going Merry. Naiinis ang mga bida dahil imbis na bigyan sila ng reward ay nais pa silang patayin. Sinabi naman ni Moji na mga uto-uto kasi sila. Subalit dahil sa lakas ng fan ay hinigop ang mga puppet at tumama ang mga parte nito sa barko ng Straw Hat. Dahil sa nangyari ay nawasak ang kanilang layag, kaya pinagalitan din ni Nami ang captain dahil naniwala ito sa sinabi ng matanda pero naniniwala pa rin si Luffy na totoo ang Golden Crown. Sang-ayon naman si Robin sa captain at si Chopper ay may naririnig daw na boses. Pagkatapos maghapunan ay naisip nila Nami at Robin ang mga clue na nilalaman ng awitin tungkol sa Golden Crown, saka sinapok ang mga kasama dahil may ingay. Nang aksidenteng makita ni Luffy ang unang clue na tila katulad ng puting ahas kaya sinabi ni Luffy na siya ay isang genius. Samantala sa base nila Ratchet ay pinag-aaralan din nila ang tula dahil ito lang ang clue para mahanap ang Golden Crown. Nang malaman nila na marami kaagad natuklasan ng Straw Hat dahil sa tula pero hindi nababahala si Ratchet, naglalaro sila Luffy ng palayuan ng bato. Saka sinuntok nito ang bato nang mapansin ni Robin na nag-crack ito, kaya pinasuntok niya pa ang kabila at nakita nila na ito pala ang tinutukoy ng tula na ulo ng ahas na may dalawang mata. Nais pumasok ni Luffy sa lumabas na kuweba, ngunit natatakot naman si Usopp na baka may mga trap doon, pero sa mga trap pala mas nasasabik ang captain. Nakarating killer Ratchet na natuklasan na ng Straw Hat ang palaisipan. Kaya naisip ni Ratchet na gamitin na lang ang mga pirata. Kaya nagpunta si Moji sa Straw Hat para imbitahan ang mga ito sa isang pagtitipon. Nang manghingi si Chopper ng pangalawang tagay ay nahulog na ang ulo ng robot na ikinatakot ng reindeer. Kalaunan ay nagpakita na rin si Ratchet sakay ng robot nito na ikinatuwa ng tatlo pero pinalaya sila ni Hunky. At nakitang isang hugis pagong pala ang robot nito. Napahanga naman ang bida kaya nagyabang pa si Ratchet pero hindi na pala nakikinig sila Luffy. Nagtataka si Nami kung bakit naging mabait sila bigla, giit ni Ratchet na iniligtas daw kasi nila ang nanay niya. Ngunit habang nag-uusap ay natuwa si Luffy sa isang robot kaya sinapok ng dalaga. Nagulat ang mga ito nang malaman na may 100 million bounty ang captain ng Straw Hat. Kaya nakiusap si Ratchet na makipagsanib puwersa upang tuklasin kung nasaan ang Golden Crown. Dumating naman ang nanay nito na tutol sa plano ni Ratchet, ngunit hinulag niya lang ito sa kanyang trap. Saka agad na pumayag ang captain kahit niloloko lang sila ni Ratchet. Dumating ulit ang matanda kaya pinalayas na naman ito ng anak, hanggang sa tuluyan ng magkasundo ang dalawa. Kalaunan ay pumasok na sila sa kuweba habang kumakanta lang si Luffy. Nang marinig ni Chopper na may tumatawag sa kanya, saka nakita nila ang napakaraming sirang bangka sa loob dahil pala sa mga matutulis na bato na nandoon. Ngunit winasak pa ng bida ang mekanismo at ginamit ang kanyang kamay para mas mabilis silang makalusot dito. At kasunod nito ay nahulog naman sila sa isang talon. Kaya nagpalobo si Luffy at sinipa ni Sanji upang tumalbog lang sila sa tubig, saka kumapit kay Zoro upang makaligtas sila. Hanggang sa makarating na sa kanilang destinasyon na napakalaking lugar sa ilalim ng lupa. Natuwa si Luffy sa natuklasan nilang mga estatwa at isang lawa sa loob nito, kung saan nakakita din si Robin ng mga simbolo. Kaya nalaman nilang kailangan matanggal ng tubig doon upang makita na nila ang Golden Crown.
Naisip ni Ratchet na kailangan lang nila itong inumin, ngunit kahit engot ang ideya ay natuwa pa rin si Luffy. Kaya uminom sila ni Chopper ng napakarami. Sunod ay nakita nila ang malaking estatwa ng ibon dahil ito pala ang tinutukoy sa riddle. At nang mahulog ang bida ay nag-crack ito at natumba ang ibon patungo sa lawa na nagdulot ng pagkaubos ng tubig doon. Agad na naglakbay sila Sanji sa loob ng nakitang lagusan. Samantala lumusot sa maliit na butas ang bida kaya nagpatulong siya kay Zoro para makawala doon. Nang makita nila ang isang sibat, sila Chopper ay nakarating naman sa tuktok ng isla na nakapagtatakang may mga halamang dagat doon. At pumasok sila sa isang bilog na dambana na tila nagtatago ng sikreto ng isla. Ginamit naman ni Nami ang kanyang Thunderbolt upang tamaan ng sibat at ma-activate ang mekanismo ng isla kaya nagkaroon ng mga pagyanig sa loob ng dambana na ikinamangha nila Sanji at Robin dahil nalaman na nila ang sikreto. Nahulugan ng malaking bato ang bida ngunit balewala saka nag-collapse ang buong paligid sa kaumahan ng malaking ulo ng pagong dahil isang pagong pala ang buong isla. Dahil dito ay naisip ni Luffy na totoo talaga ang alamat ng Golden Crown. Ayon sa nakasulat ay Shimagami daw ang pangalan ng pagong. At nakilala na rin ito ni Chopper dahil naiintindihan niya ito. Nagtataka naman si Nami kung ano talaga ang pakay ni Ratchet. Giit nitong gagamitin niya ang pagong para sakupin ang buong mundo pero tinawag siya ni Nami na isip bata. Saka dumating si Moji at pinasabog sila ng mga bomba. Tapos pumasok sa loob ng control room si Ratchet kung saan nag-activate ito ng napakaraming gears saka lumabas ang mga paa ng control room. Sa kabila nito ay napahanga pa si Luffy sa kalaban ngunit agad na rin silang kumilos upang pasukin ito. Giit ni Chopper na may sinasabi daw ang pagong kaya magpapaiwan muna ito. Ngunit nang pumasok sila ay nahulog sa isang patibong tapos binuhusan sila ng tubig upang tuluyang mahulog. At sa ibaba ay nakita din nila sila Luffy. Hihiwin sana ni Zoro ang pader ngunit muntik na niyang mapatay si Sanji kaya nagpatayan ng dalawa. Tapos tinulungan sila ng butler sa utos ng nanay ni Ratchet. Saka nakiusap ito na pigilan ng kanyang anak at bilang kabayaran ay binibigay ang golden pustiso niya. Giit ng bida na pipigilan niya naman talaga si Ratchet dahil magpapatulong siya sa pagong kung nasaan ang Golden Crown. Saka siniguro ni Sanji na hindi ito papatayin ni Luffy. Ngunit nakikinig pala sa kanila si Ratchet kaya sinuntok na ng bida ang kisame saka umakyat. Subalit sinimulan na ni Ratchet ang kanyang plano. Gumana ang marami at malalaking gear saka nagpalabas ng napakaraming malalaking cable upang mabalot ang buong katawan ng giant pagong upang makontrol ito. Giit ni Chopper na nasasaktan daw ang giant turtle pero walang pake si Ratchet. Samantala kumikilos na ang mga bida para pigilan siya pero nakarating sila sa dead end kaya nahulog ang mga ito. Agad na gumawa ng paraan si Zoro para iligtas si Nami hanggang sa mahulog sila sa isang cart at tumakbo ng mabilis. Ngunit hindi sila pwedeng huminto dahil tutuhugin sila ni Moji sa puwet. Samantala napakaraming trap ang kinaharap nila Sanji hanggang sa mapatalsik siya ng robot ni Hunky pero tinanggal ang helmet dahil hindi na makahinga. Sa kanito ginamit ang armor para pasabugin ng Cook. Si Luffy ay hinahanap pa rin si Boy Genius. Subalit nagpakita itong may dalang robot kaya natuwa pa ang bida. Muntik na siyang tamaan ng humahabang kamay nito at muntik na ring mabutas ng malaking drill. Saka napatalsik siya nito pero iniisip ng bida na hindi siya masusundan doon kaso gumagamit pala ito ng magnet. Sa kabila nito ay sumugod ang bida ngunit nahulog dahil sa atake ni Ratchet kaso nakakapit pa rin siya at pinutol ang malaking pipe at tuluyang winasak ang robot nito ngunit nakaligtas pa rin si Ratchet. Hinahabol ni Moji sila Zoro at Nami kaya bumaba ang swordsman para pigilan ang kalaban. At gamit ang mga espada ay kinalaban niya ito saka gumamit ng three sword style at agad na natalo ang kawawang kalaban. Pinasabog naman ni Hunky si Sanji kaya tutulong sana si Robin pero pinigilan ng Cook saka sinipa ang Gore Ilye sa mukha at saka sa katawan. Sunod ay umatake ito ng mutton shot na nagpatagos kay Hunky sa maraming mga pader. Nakaligtas na rin si Nami pero nagagalit siya dahil iniwan ni Zoro. Doon ay nakita niya sila Usopp at Chopper saka ginamit ang kanyang waiver. Samantala si Ratchet ay inilabas ang isa pa niyang ginawang robot ngunit napangitan ng bida dahil nahihirapan itong makaahon sa lupa. At nakarating na rin sila Sanji sa control room. Saka inilabas ni Ratchet ang pinakamalakas niyang robot at hinabol si Luffy. Ngunit may limitasyon lang ang kilos nito kaya hindi maabot ang bida. Kaya tinira siya ng kanang kamay pero napigilan ni Luffy gamit lang ang isang kamay saka winasak ito. Naputol ni Ratchet ang mga wires saka binuhat ng bida ang paa nito at nag-gear second. Tapos gumamit ng Gomu Gomu no Bazooka na nagpatalsik sa robot ng kalaban. Nakita ito nila Usopp na ikinatuwa nila. Ngunit dahil sa autopilot ni Ratchet ay babangga ang giant turtle sa isa pang malaking isla. Dahil dito ay wawasakin daw ng bida ang kastilyo ni Ratchet kaya humigop ng hangin at gamit ang cannonball mula sa Mary na sinipa ni Sanji at pinatalsik ni Zoro ay nagpaikot ng napakaraming beses si Luffy, saka ito nagmistulang napakalaking blade na nangwasak sa buong kastilyo na pinigilan naman nila Zoro at Sanji para hindi masaktan ang pagong. Kalaunan ay ng itlog ang giant turtle. At nanganak ito ng mga pagong, saka nalaman nila na ang Golden Crown pala ay ang shell nito, kaya kinuha nila ang isa para magkaroon ng budget sa susunod nilang adventure.